May mga tao bang bigla na lang lumalapit sa'yo kapag kailangan ka, pero nawawala kapag ikaw naman ang nangangailangan? Kung oo, malaki ang tsansang ginagamit nila ang isa sa pinakamadilim pero pinaka-epektibong sandata sa dark psychology, ang manipulasyon sa empatiya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang masakit na katotohanan tungkol sa empathic manipulation mula sa aral ng mga sinaunang pilosopo hanggang sa modernong psikolohiya. At higit sa lahat, paano mo ito magagamit para protektahan ang sarili mo at hindi na muling malinlang ng kahit sino. Segment 1, ang painful truth. Sa mundo ngayon, hindi ka madalas nasasaktan dahil sa mga kaaway mo, kundi dahil sa mga taong akala mo kakampi mo. Sabi ni Friedrich Nietzsche, ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa tunay na masama, kundi sa mga taong nagtatago sa anyo ng kabutihan. At ito ang masakit na katotohanan. Kung ikaw ay mabait, mapagbigay at laging nauuna sa pag-unawa, ikaw ang pinakamadaling gamitin. Akala mo pagmamahal ang ibinibigay mo, pero para sa iba, isa itong pagkakataon. Kapag nagbigay ka, tatawagin kang mabuti. Kapag tumanggi ka, tatawagin kang masama. Kapag nagbukas ka, papasukin ka nila. At kapag nasaktan ka, sasabihin nilang problema mo yon, hindi kanila. Ganito kalupit ang realidad. Schopenhauer once wrote that people often see others as mere means to an end. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil madali mong ibinibigay ang dapat sana'y pinag-iingatan mo. At ang pinakamalungkot, kung sino pa ang may pinakamalaking puso, sila pa ang pinakamadalas mawasak. Segment 2, How Empathy is Used. Paano nga ba nagagamit laban sa iyo ang sarili mong kabutihan? Simple. Ginagawa ka nilang emotional resource. Sa dark psychology, may konsepto ng empathic leverage. Ito ang teknik kung saan ang manipulator ay hindi gumagamit ng lakas, kundi kahinaan, at ang kahinaang iyon ay ang puso mo. Tactica 1, the victim card. Magaling sila magpanggap na biktima. Hindi sila magsusorry, pero sila ang iiyakan mo. Hindi nila ayusin ang problema, pero ikaw ang magpapasan. Dahil kung maawa ka, matatalo ka. Tactica 2, guilt tripping. Ito ang paborito nila. Hindi ka nila pilit na i-autos. Gagawin ka nilang guilty kapag hindi ka sumunod. Mga linya nila. Akala ko ba mabait ka? Ganito ba talaga ugali mo? Hindi mo ba ako kayang intindihin? At dahil mabait ka, bibigay ka. Tactica 3, emotional withholding. Kapag hindi ka na sumusunod, bigla kang lalayuan. Hindi ka kakausapin, hindi ka papansinin. Para kang sinasakal ng katahimikan, hindi dahil galit sila, kundi dahil gusto ka nilang bumalik sa pagiging masunurin. Tactic empowering gaslighting. Ito ang pinakadelikado. Papalabasin nilang ikaw ang mali. Ikaw ang makulit, ikaw ang insensitive. Mga linya nila. Sa'yo nanggaling to, hindi sa akin. Ikaw ang may problema sa pag-intindi. Ginagawa ko lang to dahil mahal kita. At kapag naniwala ka, doon ka nila hawak. Tactica 5, selective affection. Bibigay sila ng atensyon kapag may kailangan. Bigla silang magiging sweet kapag may gusto. Pero kapag nakuha na nila ang hinihingi, mawawala sila na parang bula. Sa madaling salita, ginagamit nila ang puso mo para makuha ang gusto nila. Pero tandaan mo, hindi para takutin ka ang lahat ng ito, kundi para gisingin ka. Kung alam mo kung paano kanila ginagamit, alam mo rin kung paano mo maipagtatanggol ang sarili mo. Segment 3, Philosophical Insights, Dark but Educational. Matagal nang pinag-aaralan ng mga pilosopo ang katalinuhan at kasamaan ng tao. At kung iisipin mo, ang mga aral nila, kahit libo-libong taon na ang lumipas, parehong-pareho pa rin sa nangyayari ngayon. Friedrich Nietzsche, ang katotohanan sa kabutihan. Sabi ni Nietzsche, ang mabait na tao ay hindi palaging mabuti at ang masama hindi laging masama. Ang tunay na panganib ay nasa pagitan, ang taong marunong magtago. Sa mundo ng psychology, tinatawag itong moral masking, ang paggamit ng kabutihan bilang maskara para magmukhang inosente kahit hindi naman. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong tingnan hindi ang sinasabi ng tao, kundi ang ginagawa nila. Niccolò Machiavelli, ang lakas ng emosyon. Sa aklat niyang The Prince, sinabi ni Machiavelli, mas madaling kontrolin ang taong may mabuting puso kaysa sa taong may matatag na pag-iisip. Bakit? Dahil ang taong mabait ay nandun ang intensyon, pero ang taong matalino may limitasyon. Alam ng manipulator na ang emosyon mo ang pinakamahina mong sandata. Kaya doon ka nila dadalhin. Arthur Schopenhauer, ang mapait na realidad ng tao. Si Schopenhauer naman, kilala sa kanyang pessimistic philosophy.
Para sa kanya, ang tao ay likas na makasarili. Madalas hindi dahil masama sila, kundi dahil inuuna nila ang sariling kaginhawaan. Sa psychology, ito ang tinatawag na self-preservation instinct. At kapag ang isang tao ay sanay gamitin ang iba para makuha ang gusto, ikaw ang magiging shortcut nila. Carl Jung, ang shadow ng tao. At si Carl Jung, iminungkahi niya ang konsepto ng shadow. Ang madilim na bahagi ng bawat tao na hindi natin gustong aminin. Sa ilang tao, kontrolado nila ang shadow. Pero sa iba, ang shadow ang kumokontrol sa kanila. At kapag ang isang taong hindi kayang kontrolin ang shadow, ang target nila ay ang mga taong hindi marunong magtanggol. Ngayon malinaw na kung bakit nami-misuse ang emaptya mo, pero hindi dapat dyan nagtatapos ang kwento. Dahil ang tunay na layunin ng video na ito ay hindi ka takutin, kundi palakasin ka. Segment 4. The Painful but Motivational Reframe. Kung ikaw ay isang empath, kung ikaw ay sobrang maintindihin, kung ang puso mo ay masyadong malambot, may sasabihin ako sa iyo na maaring masakit, pero kailangan mong marinig. Hindi lahat ng tao na tinutulungan mo ay dapat talagang tulungan. Reality check 1. Hindi ka masamang tao kung may limitasyon ka. Hindi ka masamang tao kung hindi mo kayang tumulong ngayon. Hindi ka masamang tao kung inuuna mo ang sarili mo. At hindi ka masamang tao kung tumanggi ka sa mga taong paulit-ulit ka lang sinasaktan. Ang tawag doon, maturity. Reality check 2. Empathy without boundaries is self-destruction. Ang empatya ay regalo, pero kung walang boundaries nagiging lason. Kapag hindi mo pinag-iingatan ang sarili mo, hindi mo rin matutulungan ang mga totoong taong nangangailangan. Reality check 3. Hindi obvious ang manipulator pero may patterns. Hindi mo sila makikilala sa una, kaya nilang ngumiti, kaya nilang magpakabait, kaya nilang magpanggap na sila ang pinakanagdurusa. Pero may isang bagay silang hindi kayang itago. Ang patterns. Kapag kailangan ka nandun sila, kapag sila naman wala sila. Kapag hindi ka sumunod, nagagalit sila. Kapag nagtanong ka, ikaw pa ang mali. Kapag pattern na, hindi na tao ang problema. Desisyon mo na kung bakit ka nananatili. Final reframe. Your heart is not the problem. Your filters are. Tandaan mo ito. Hindi mali ang puso mo. Hindi mali ang kabaitan mo. Hindi mali ang pagiging empathic mo. Ang kailangan mo lang ay mas matalinong pagpili kung sino ang pagbibigyan mo ng access sa puso mo. Sa isang mundong puno ng manipulasyon, ang tunay na warrior ay hindi ang may matigas na dibdib, kundi ang may malambot na puso na marunong magtanggol. Protektahan mo ang sarili mo, dahil ang empatya mo ay hindi kahinaan. Ito ang superpower mo kapag marunong ka nang piliin kung sino ang karapat-dapat. Segment 5. How to Protect Yourself. Maraming paraan para pigilan ang manipulasyon, ngunit nagsisimula ito sa isang mahalagang prinsipyo. Kilalanin ang tunay na halaga mo. Dahil kapag alam mo ang worth mo, hindi ka madaling paikutin ng kahit sino. Una, magtayo ng malinaw na boundaries. Hindi lahat ng problema ay obligasyon mong ayusin at hindi lahat ng tao ay dapat mong iligtas. At ang pagsasabi ng hindi ay paraan ng pagprotekta sa sarili, hindi pagtalikod sa kabutihan. Pangalawa, obserbahan ang patterns, hindi ang pangako. Madaling magsalita ang manipulator, pero ang tunay na intensyon ay makikita sa paulit-ulit nilang ginagawa. Kung laging sila ang inuuna mo at ikaw ang nauubos, hindi iyon pagkakaibigan o pagmamahal. Isa yung transaksyon na hindi patas. Pangatlo, huwag magpadala sa drama, guilt, or emotional pressure. Kapag pinaparamdam nila sa'yo na ikaw ang masama dahil hindi mo sila sinunod, tandaan mo, emosyon ang ginagamit nila para humina ka. Kapag nag-iisip ka ng malinaw, hindi ka nila kayang kontrolin. Pang-apat, alagaan ang sariling emosyon. Ang manipulator ay malakas lamang kapag pagod ka, lutang ka o puno ka ng doubt. Pero kapag grounded ka at may self-respect, hindi sila makakapasok kahit pilitin nila. Panglima, piliin ng mga taong nagbibigay din sa'yo. Ang empathy ay dapat dalawahan. Kapag ikaw lang ang nagbibigay at sila lang ang kumukuha, hindi iyon connection. Pang-aabuso iyon. At panghuli, tandaan mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw magbago. Ang tanging responsibilidad mo ay protektahan ang sarili mo mula sa mga taong ginagamit ang kabutihan mo bilang kahinaan. Segment 6. Closing Motivation. Sa mundong puno ng manipulasyon, ang lakas ay hindi nasusukat sa tigas ng mukha o tapang ng salita. Ang tunay na lakas ay nasa taong may mabuting puso, pero marunong pumili kung sino ang karapat-dapat doon. Ang empathy mo ay hindi kahinaan. Ito ay kakayahan mong makita ang sakit ng iba, ang bigat ng pinagdaraanan nila, at ang tunay na intensyon sa likod ng maskara.
Ngunit dapat mong tandaan na hindi lahat ng tao na umiiyak ay sugatan at hindi lahat ng tao na mabait ay totoo. Hindi mo kailangang maging malamig para maging matatag. Kailangan mo lang maging mapanuri. Hindi mo kailangang magbago ng puso. Kailangan mo lang baguhin ang paraan ng pagprotekta sa puso mo. Dahil ang kabaitan na walang direksyon ay nauuwi sa pagkawasak, pero ang kabaitan na may karunungan ay nagiging sandata. Kung naramdaman mong ginagamit ka, linawin mo ang sarili mong halaga. Kung naramdaman mong inaabuso ka, alalahanin mong may karapatan kang umalis. At kung naramdaman mong nawawala ka, tandaan mong hindi mo kailanman utang ang sarili mo sa taong hindi marunong magbigay ng respeto. Hindi mo kontrol ang intensyon ng iba, pero kontrolado mo kung sino ang papayagan mong manatili sa buhay mo. Ang empathy mo ay regalo, pero ikaw ang dapat unang makinabang dito, hindi sila. Sa huli, ikaw ang may hawak ng kwento mo. At ngayong alam mo na kung paano ka sinusubukang manipulahin, hindi ka na madaling mahulog sa bitag ng mga taong marunong gumamit ng emosyon para sa sariling interes. Maging mabuti, maging matatag, maging mapanuri, at higit sa lahat protektahan ang puso mo. Dahil kapag pinili mong ilagay ang empathy sa tamang tao, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Ito ang dark psychology para mas maging matatag ka. Hindi para manipulahin ang iba, kundi para hindi ka na mamanipula ng kahit sino.